Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Diyos sa mga buhay nating lahat. Salamat, salamat, salamat. Sabi ng Psalms 150 verse 6, let all that has breath praise the Lord. Lahat ng may mga hininga magpuri sa Diyos. Oh, hallelujah, mga kaabangers. Napakaganda at napakasaya ng araw na ito. Kasi ang araw na napakasaya ay kung saan kasama mo ang Diyos. Kasi ang dulot ng isa sa bunga ng Espiritu Santo na mga taong pinanahanan ng Diyos ay may kagalakan. Kagalakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kagalakang tagus-tagusan sa ating mga kaloob-looban. Kaya ito ang daily life sharing na kung saan ay ang pangitain nito ay ang mga salita ng Diyos ay hindi lang nakasulat sa tabletang bato, di nakatitik sa tabletang bato, ngunit nakasulat ito sa puso ng tao na nakikita ng lahat at nababasa ng lahat. Yan ang sabi ng 2 Corinthians 3:2. Kaya daily life sharing. Kaya nakikita ng lahat, nababasa ng lahat. Kita ka ng mga biyanan mo, kita ka ng mga manugang mo, kita ka ng kapitbahay mo, kita ang mabuting balitang lumalakad sa paligid nila. Kaya tinawag na daily life sharing. At isa pang daily life sharing, sabi niya sa Luke 19:13, occupy earth until I come. O, di ba natin siya punuin ang buong mundo ng mga taong binagong kinatagpo ng Diyos? Yan po ang daily life sharing. Yung mga bagong taong binago ng Diyos. Binago na galing sa kadiliman, inilipat ng Diyos sa lugar ng kaliwanagan. Na kahit maraming mga pagtitiis, kahit maraming mga problema, kahit maraming mga dinadaanan, pero mga kapatid, nandoon pa rin, hindi ka iniiwanan ng kagalakan. Pwede namang may pagtitiis na ang kagalakan ay kapiling mo eh. O asaan ka? Ikaw ba yung nagtitiis na may kagalakan sa puso? Na hinaharap na may kagalakan? O nagtitiis na mabigat ang iyong kalagayan? Pwedeng mabigat na gumagaan kasi andoon ang kapayapaan. O di ba? Pwedeng mabigat pero ang Panginoong Hesus sabi niya, come to me those who are heavily laden and I will give you rest. Yan ang sabi ng Matthew 11. Pangako niya yan. Kaya mga kaabangers, kumusta na po tayo dyan? Kumusta na kayong lahat? O kaya nga si Pastora Tess Abadilla ng Melbourne, Australia. Kumusta na po kayo dyan? Kayo ni Pastor Buddy, ni Bishop Buddy. Hallelujah. Pagpalain kay patuloy ni Lord na mag-asawa. Talaga naman, patuloy kayong magningning sa gitna ng kadiliman upang lahat ng mga nadidimlan ay kanyang maliwanagan dahil sa buhay na buhay kayo na nagiging ilaw sa marami. Ayan po, at kumusta na po ang ating mga masugid na mga nagsusubaybay. Sa dami nyo na yan, di ko kayo mabanggit lahat. Ang mahalaga ay kita tayo ni Lord. Amen po ba? Kita tayo ni Lord, kitang-kita ka ni Lord. Oo, di ka man mapansin ng tao, pansinin ka ni Lord. At pansinin ka ng ibang tao kasi nagniningning ka nga eh. Oh, di ba, di ba, di ba, di ba? Saan ka pa niyan, di ba? Oo, ayan, nandyan yung aking ate, si Pastora Tess, nandyan yung aking ate, si Ate Angie, andyan sila, Sister Maria Priscilla Eugenio, yan po, mga kaabangers, at nandiyan dyan, Sister Jackie Mendoza, ayan, si Joanna De Leon, ayan, si Sister Sally, Monte Hermoso, Pastor Priscil, yes, hallelujah. Kumusta na po kayong lahat dyan? Kaya nga ito po yung ating pag-uusapan, passionate for good works. Nung isang araw, pinag-usapan natin yung trusting God's plan. Kasama ko yung ate Angie ko dyan. Talaga itong ate ko ay di ko lubos-lubos maisip nang hinagap sa isip ko na
yan ay maging passionate sa gawain ni Lord. What? Talaga naman, hindi gawain ng pera yun. Gawa ng kayamanan na di malirip na mula sa puso ni Lord, na bumabalon sa atin. Naalala nyo ba yan sa John chapter 4, di ba? Yung babaeng Samaritana, sabi ni Jesus sa kanya, ang umiinom ng tubig sa balon na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang iinom sa tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw, bagkos ang tubig na yan ay bumabalon sa kanyang buhay. Overflow. Ayan. Kaya overflowing grace talaga ang meron ka, di ba? Yung grasya ng kagalakan, grasya ng kapayapaan, gift ng kaligtasan, ayan po, gift ng paniniwala, gift ng right living, right doing, right thinking, di ba? Yan po ang iyong regalo na mula sa Diyos. Yan po ay hindi nakukuha o na-achieve o nararating dahil mabait ka. Ang dami hong mabait na ngayon. Totoo po. Mabait naman. Sabi nila, wala naman akong ginawang masama. Oo nga, wala ka rin naman ginawang tama. Ayan ang problema eh. Mabait ka pero yung mga basic na dapat mong gawin, hindi mo naman nagagawa. O anong silbi ng bait? O di ba? Ang bait hindi po naglilinis ng kasalanan. Ang naglilinis ng kasalanan ay tuwing mananalig ka sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus na binubo niya sa krus sa Kalbaryo, yan lang yung tanging alay ng Diyos na alok sa atin na ang mercy niya ay ating maranasan dahil sa banal na dugo ng Panginoong Hesus. At ang naglilinis talaga ay ang paniniwala natin sa kanyang binubo na buhay sa krus. Binigay na buhay sa krus sa Kalbaryo at muli siyang binuhay. At yung dugo na yon ay ginamit niyang pantubos. Na kung mananalig ka at humingi ng tawad at manalig na pinatawad ka, tapat ang Diyos na patawarin ka. Tapat ang Diyos na linisin ka. Hindi po kabaitan natin ang naglilinis. Ang lumilinis ng buhay natin ay ang pananalig natin sa bugtong na anak ng Diyos na siyang ating kaligtasan, kaya ang ating mga kabaitan o mabubuting gawa ay resulta lang. O yan, resulta lang ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan po yan, kaya tinawag natin itong passionate for good deeds, passionate for good works. Oh, di ba? Galing, di ba? Pag ito naintindihan mo, passionate for good works, yung init, yung to boil, yung passion means to boil. Yung passion means burning desire. Yung passion means strongly contending for something new. Wow, hallelujah. Ayan siya. Di ba? Strongly contending. Yung pagpupursige mo sa mga bagay ng labanan sa buhay mo na kaya mong baliktarin ang pangit at mapipihit na maging maganda. Passionate. Yan talaga naman. Yan po yan, sabi ng Titus 2:14, di ba? Who gave himself, binigay ni Jesus for us. O yan, who gave himself, si Jesus, he gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify for himself his own special people, passionate or zealous for good works. Wow, talaga naman. Kaya without purity ho talaga, without the purity of the blood sa buhay natin ni Jesus, sa buhay niya, pag wala ang buhay ni Jesus, di po natin kayang mabuhay totaling tama sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Yan po yan. Kaya manalangin ho tayo. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong napakayamang biyaya, sa iyong napakayamang grasya na walang iba ang buhay mo.
ang ialay mo ito sa amin, Panginoong Hesus. Ang buhay mo na ang sino mang manalig sa iyo at tumanggap sa iyo ay mabubuhay din kasama mo at makakahati sa karangalan mo. Pag naitaas ka, Lord, itataas din kaming kasama mo. Pag naluwalhati ka, Lord, ay talaga naman na kapag in-honor ka, Lord, you will also honor us. Sabi mo yan, Lord, sa 1 Samuel 2:30. If we will honor you, you will also honor us. O God, sabi mo, Lord, sa pamagitan ni Apostol Pablo, Colossians 3:4, na kapag naitaas ang iyong pangalan, naluwalhati ang iyong pangalan, nadakila ang iyong pangalan, ay kasama mo kaming itataas na kasama mo kapiling mo at makakahati sa karangalang tinanggap mo. Kaya, Panginoong Hesus, tuloy naming inilalagak sa iyo ang bawat sandali. Ingatan mo po ang bawat isa. Buksan mo po ang mata ng aming pangunawa upang marinig namin ng buong kaliwanagan ang iyong nais gawin sa buhay namin. O Lord, tulungan mo kami, turuan mo kami, bigyan mo kami ng isipang maliwanag, isipan na kung saan ay ang iyong kalooban ang siyang aming malakaran. Salamat, Lord Jesus. Salamat, 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 Lord. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo. Luwalatiin ang ngalan mo. At dakilain ang ngalan mo. Salamat, Lord. Salamat, salamat, salamat. Purihin ka sa buhay na ito na kaloob mo, Lord. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Now, ngayon, mga ka-abangers, kumusta na po kayo? Kaya talagang atin pong pinag-uusapan itong zealous or passionate for good deeds. Passionate for good works. Kaya nga, ang dahilan kung bakit si Jesus ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus, kasi may layunin po siya. May layunin po siya, hindi para pumunta tayo sa langit. Hindi ho. Hindi po yan ang primary job niya. Kundi alam mo kung ano? Kaya tayo niligtas niya para ang langit ay dumating sa piling natin. Upang ma-display natin ang kanyang kaharian katulad ng sa langit dito sa lupa. Yan ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 10. Hindi tayo para pumunta sa langit. Later on, papunta tayo doon. Pero hindi yan ang primary na purpose ng Panginoong Hesus. Ang kauna-unahan talaga na purpose ng Panginoong Hesus ay dalhin, i-duplicate ang langit at maghari ang kaharian niya dito sa lupa katulad ng sa langit. Yan po talaga. Kaya nga po, ang isa sa salitang passionate, yung init o yung mapursige, yung passionate na yan, yung ating burning desire, yung contending, strongly contending. Yung strongly contending to what? Strongly contending for something new. Kasi ano ba yung old? Ang old life natin ay ipinanganak tayong makasalanan. Mula sa isang tao na si Adan na nagkasala, ipinanganak din at lumaganap din ang kasalanan, sabi ng Romans 5. Lumaganap ang kasalanan sa lahat ng tao. Kaya sabi ng Isaiah, sa bahay bata pa lang ng nanay natin, sabi ng Psalms, di ba? Sa bahay bata pa lang ng nanay natin, tayo na ay makasalanan. Kaya dito makikita natin na kailangan yung salitang passionate or zealous, yun yung strongly contending for something new, ay doon tayo dapat magiging proactive. Doon tayo ngayon ay magiging mainit, iabante ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga, faith was given, yung gift of faith was given, binigay sa iyo freely, given to us,
It's because of what? Because He wants us to serve the purpose of God in our generation. Yan po ang primary purpose. Kaya nga, ang primary purpose sa 1 John 3:18, because of this purpose, Christ was manifested. Christ was manifested. Kaya nga po, dahil sa purpose na yan, yung ugaling langit ay nahayag sa atin. Tindi niyan. So ano ba yung ipinaglalaban mo? Hebrew 11 verse 33, na ang faith was given to conquer kingdoms. Conquer kingdoms, conquer kingdoms. So yung kingdom of darkness, mapalitan ng kingdom of light. Kaya 1 Peter 2:9, di ba? To proclaim His marvelous light. Kaya naging isang royal priesthood ka, a chosen generation. Kaya kanya pinili para ihayag yung marvelous light niya in the midst of darkness. Kaya nga, mga kaabangers, sabi ng Titus 3:8, those who have believed in God should be careful to maintain good works. Those who believe in God. Kaya dapat pakaingatan natin na yung work ko ba na to ay si Jesus ang naipresenta ko. O ang aking galing ang pinipresenta ko. Ano ba talaga ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo? Kasi ang purpose kasi, yan yung original intention or design by God for you to act and live. Yan po yan. At yung purpose na yan, why He came, is to destroy the works of the devil. Ano po yung works? Resulta ng works of the devil. Ito po yung kalikuan. Ito po yung grabing kasalanan. Ito po yung ang tao ay nahumaling sa kamalian ng buhay. Ito po yung alipin ng kasalanan. At gusto ni Lord na maging alipin tayo ng kanyang katuwiran. Ang kasalanan ay napakadami niyan kung babasahin mo. Sa Titus chapter 2, chapter 3, at sa 2 Timothy chapter 2, ito yung mga lovers of themselves rather than lovers of God. Wala tayong ibang dinudiyos, kundi gusto lang natin kaysa gustuhin natin ang gusto ni Lord. Wala tayong ibang sinasanto sa buhay natin na para bagang tayo ay lagi na lang tayong tama. Sabi mo wala ka namang ginawang masama. Wala ka rin namang ginawang tama. Ano yung basic na yan? Yung mga tama na galing sa bahay. Basic yan na laging sinisigaw ng nanay nyo, gumising na kayo. Saan ka puyat saan? Pagdating ng umaga na siyang dapat responsibilidad mo na dapat gawin, hindi mo magawa kasi sobra kang puyat at saan ka nagpuyat. O, diba? Yung mga works na dapat natin na magawa muna sa buhay natin, sa bahay pa lang natin, mga basic sa higaan, paano ba tayo naging bahagi ng kagaanan sa isang mabigat na gawain? Basic lang yan. Kasi problemang natural, malutas sa parang natural. O, di ba? Problemang natural, malutas sa parang natural. Sabi ng joke nila, ewan ko kung joke yun. Sabi na, di baling tamad, di naman pagod. O, di ba? Ang tindi niya.
Nakakatawa talaga, di ba? Di baling tamad. Oh, di naman pagod. Sabi nila, di baling gising, di naman puyat. Ha? Mga sabi-sabing, naririnig ko lang yan dyan sa mga kasakarsada. O puyat, di daw puyat. Di baling gising, di daw puyat. Ha? Paano po mai-reconcile yun? Paano po mapagtagpong gising, di puyat? Nare-reconcile yan sa tatamaan ka ng iyong kalusugan. Tamaan ang iyong katawang kalusugan. Yan yung mga basic. Yan yung mga basic na dapat nating gawin. Hindi mo kailangan pang i-spiritualize lahat yan. O, di ba? Hindi mo kailangan spiritualize lahat yan. Huwag pa muna doon. Doon pa lang tayo sa natural. Kung sa natural pa lang, paglutas sa natural na problema, di pa nating magawa. Di lalo na yung mataas na spiritual na problema na di nakikita. Paano mo lalo malutas yun? Halimbawa, gusto mo magtagumpay, may mataas kang pangarap. Pero ang ginagawa mo, hindi naman yata parte sa iyong pinapangarap na marating. Ang ginagawa mo, hiwalay doon sa iyong pangarap. Gaya niyan, gusto mong mangarap na maging engineer, pero puro naman gin ang hawak mo. Paano ngayon yun? Engineer o gingineer? O, di ba? Sabi ng Romans 13:13, huwag kayong maglalasing. O, gugulin nyo ang inyong sarili sa mga bagay tungkol sa kaliwanagan. O, nasaan nakatuon ang iyong sarili? Saan nakatutok ang iyong sarili? Iyan ba ay patungo sa pagtupad at marating ang magandang pangarap? O, di ba? Sabi doon sa iyong pangarap, gusto ko maging electrician, engineer. Ang hawak mo naman, electrician. Lango lagi. Puyat lagi. Lasing kung saan. Kaya sinabi ng Romans 13:13, gugulin nyo ang inyong panahon sa mga bagay tungkol sa gawaing kaliwanagan. Huwag nyong gugulin ang inyong sarili sa magulong pagsasaya. O, di ba? Magulong pagsasaya. Saan ka makakita ng pagsasayang magulo? Yes, meron. Pagkatapos mong masayang kainin ang mga bawal, masaya ka nga namang matikman, masaya ka nga kumakain, pero ang dulot niyan ay sobrang kalagang ubos ang iyong pera sa bulsa. At pag wala ng pera sa bulsa dahil inatake ka, magulo yun. Kaya kailangan natin be careful. To those who believe in God should be careful to maintain good works. Bible yan eh. O hindi naman natin, okay, wag na lang tayong sobrang spiritual. Kahit sa natural. O alisin natin ang Bible kasi allergic ka. Pero yung ginagawa mo, kahit wala sa Bible, yung ginagawa mo, talagang ikaw ang tatamaan ng konsekwensya. O, di ba? Ayan tayo, nadadali. Diyan po tayo nayayari ng kaaway. Kaya nga sabi ng salita sa Hosea 4:6, my people destroyed because lack of knowledge. And why they had been destroyed? Because they reject me, the knowledge. They reject me, the knowledge. At ang sabi niya, pati mga anak mo, damay na mananagot. Totoo po ito. Damay talaga ang iyong mga anak. Kaya pag hindi mo po ito
gawin sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang oras, sa tamang pangagawa, sa tama, ay meron pong hindi po natin hawak ang konsekwensya. Tayo ang namimili sa mga gagawin natin, pero yung konsekwensya ng pagkatapos nating gawin, hindi ikaw ang mamimili. Kasi aabutan ka talaga ng iyong kapabayaan. Aabutan ka rin ng bunga ng iyong pagpapahalaga at pag-maintain ng good works. Lahat may bunga. Kaliwat kanan. Gumawa ka ng tama, may bunga. Gumawa ka ng mali, may bunga. Parehong magbubunga. At ang mga bunga niyan, hindi ka ang mamimili. Yan po yan. Kaya nga sabi ng Titus 3:14, let our people learn to maintain good works. Let our people learn to maintain good works. To meet urgent needs. That they be not unfruitful. Para hindi ka magiging baog. Para hindi ka magiging, alam niyo po ba, yung walang bunga. Para, ibig sabihin, kapag once na nag-maintain ka ng good works, matutunan mo ang good works para yung needs natin ay marating natin ang mabunga, hindi yung hindi mabunga. Grabe po yan. Tindi ano? Yan ang daily life. Yan ang daily life. Di mo namamalayan na yung life na ginagalawan mo, yung life na nilalakaran mo, na isi-share mo kahit di ka magsalita. Kasi gawa mo pa lang ay nagsasalita na. Hindi mo na kailangan pang magsalita ng maraming mga salita. Hindi mo na kailangang sumigaw kasi ang iyong mga gawang magaganda ay sumisigaw, bumabalon sa mga nakakakita. Napapahiya sila sa ginagawa mong maganda at parang tingin nila sa sarili nila ikaw ay banal na banal at sila ay hangal na hangal. Parang nasasalamin nila ang sarili nilang, ang layo nila sa gusto ni Lord. So hindi mo na kailangan magsalita. Kaya ang mga masasama, galit sa mga gumagawa ng tama. Kasi, ito matindi. Ang mga taong meron yan, na gumagawa ng tama, ito ang magandang balita, nakakainggit ka. Ang tawag niyan sa 2 Corinthians, banal na paninibugho. Godly jealousy. Kaya makikita mo yung godly, hanga-hanga sila, inggit na inggit sila sa'yo. Gusto kong maging katulad mo. Gusto kong maging ganyan. Kaya nga po, biglang dumating ang mga salitang kataga, sana all. Gusto mong sumabay sa sana all? Handa mo rin bang sabayan ang kanilang disiplina na ginawa sa sarili? Yan ang tanong dyan. Di po nila yung narating overnight. Yung magaganda nilang narating, di po overnight. Yung ganda na narating nila sa buhay ay overtime. At nagpupuyat, naglalagay pa ng extra mile. Matutunan lang nila ang salitang good works na totoo. May mga tao kasi, pag hindi gumawa ng mali, di na sila masaya. Parang may mga taong sanay ng makipagkwentuhan sa buhay ng may buhay ng iba.
At pag wala na ang kwentuhan ganyan, hindi na masaya ang grupo. Hindi mo na mamalayan, nasasanay ka na magkwento ng hindi mo kwento. O, di ba? Di mo na mamalayan. Ugali mo na pala yun. At kapag wala kang ikwento tungkol sa iba, di ka na masaya. Kasi, empty yung buhay mo. At sanay ka na magkwento ng galing sa iba. Kaya ikaw po ay vulnerable sa isang mali na pamumuhay, mali na buhay. Kaya nga po, sabi ng Romans 13:13, huwag mong igugulin ang inyong sarili sa inggitan. Santiago 3, di ba? Verse 16, kung nasaan naghahari ang inggit, nandoon din naghahari ang masasamang gawa. Di ba? James chapter 3 yata yun, verse 16, if I'm not wrong. Yan, tama. For where envy and self-seeking exists, o anong resulta, anong consequence? Confusion. And every evil thing are there. Kasama ang mga masasamang gawa ay nandoon. Kung nasaan naghahari ang inggit, nandoon din maghahari ang pagkalito, mandoon din maghahari ang mga masasamang gawa. Kaya nga po, let our people, Titus 3:14, let our people learn to maintain good works. Good works is learned. Hindi po automatic. At dapat may pagkukunan ka ng hugot. Saan ba nanggagaling ang hugot mo? Ano ba, sino ba ang pinaghuhugutan mo? Why you do what you do? Sino ang example sa buhay mo? Living example sa buhay mo. Natutunan po yan. Hindi nga lang overnight. Overtime. Gaya niyan. Sa bahay na lang, basic. Yung mga gawaing bahay. Kasi hindi ka sanay niyan, hindi mo yung gusto. Pero kailangan matutunan, gustuhin mo yung hindi mo gusto. Wala naman. Okay. Ayan. Paghuhugas ng plato, pagkatapos mong kumain, kung ugali mong ilagay yung platong di ka naghuhugas, kasi sanay kang maglagay lang ng platong sanay ka ng mga platong malinis ng gamitin, pagkatapos mong gamitin, ilagay na lang dyan. Lalo na pag madami yung kumain, lalong mahirap yon. Kaso lang, kung ikaw ay anak na mayroong tinatawag na gustong maging living example, gustong maging katimbang ng katimbang ng kagaanan, yung mabigat, magiging magaan, tutulungan mo si mama. Simple na ganyang salita. Pero di mo alam na may tinuturuan dyan ang sarili mo. Sa una, mabigat yan. Pero pag natutunan mo yan, magiging good works niyan, maging lifestyle mo yan, at magiging life attitude mo yan. At pagdating ng takdang panahon, yung kahit gabundok na mga hugasin, dahil ugali na yan, di na mahirap gawin. Pero pag hindi mo ugali, kahit isang plato, ang hirap hugasan. Kahit isang plato. Ang hirap hugasan yan, kahit isang plato. Ang hirap gawin kasi hindi plato ang mabigat. Ang ugali at isip ang mabigat baguhin. Kaya sabi ng Titus 3:14, let our people learn to maintain good works, to meet urgent needs. To meet urgent needs, yung bigla ang pangangailangan. Kapag once may good works, ang good works nagsasalita yan, nagpapakilos ng iba yan para ma-meet ang pangangailangan mo.
Bakit? Pag napatuwa ang nakapaligid sa iyo sa ginawa mong maganda, ang mga tao masayang magregalo sa iyo. Yan yung God will reward your good deeds. Hallelujah! Galing. Para ka naman. Oh, di ba? Oh, sige, anong gusto mong gawin? O, di ba? Kung wala kang tamang gagawin, siguradong wala pong bakante yan. Meron kang ginagawang milagro. Wala pong neutral place. At tatlong klase ng pagod. Una, yung pagod na pagod ka kasi wala kang ginagawa at wala kang nagawa. Pangalawa, yung pagod na pagod ka na ginawa mo lahat pero walang bunga. Nakakapagod yun. Walang resulta. Pangatlong pagod, yung ginawa mo lahat pero ang bunga ay sulit. O, saan ka sa tatlong pagod? Kaya para ma-meet mo yung urgent needs, you need to learn. Ano yung learning doon? Gustuhin mo yung hindi mo gusto. Ano yung di mo gusto? Yung di mo gustong magligpit ng higaan mo pagkatapos kang gumising ng umaga. O, di ba? Talaga naman. Ewan ko lang kung ugali mo yan. Sabi mo naman, ha? Huwag ko nang ligpitin yan at tupiin kasi matutulog din naman kinagabihan. Hindi mo. Ay, nako. Abagay, may mga tao pong sanay na sa kalat at nakakatulog sa lugar ng kalat. May mga tao pong ganun. Pero sa mga taong hindi sanay sa kalat at magulo, di pa sila nakakatulog at di sila panatag. May mga tao pong sanay sa malinis. May mga tao pong ugali po. Okay na yan kahit marumi. May mga taong ganun. Kaya let our people learn to maintain good works. To meet urgent needs. To meet urgent needs. Good works talaga ay magdadala yan ng magandang bunga sa pangangailangan mo. Hallelujah. Kaya tinawag ko to, passionate for good deeds. Sige, hallelujah, talaga. Usap tayo, kwentuhan lang tayo, di ba? Maganda kaya to. Alam nyo, daily life sharing. O, di ba? O, saan ka pa niyan? Sige, wag di mo to natutunan, balang araw, mag-aasawa ka, magpapamilya ka, magtatayo ka ng sarili mong bubong. Di mo mamamalayan to. Pag nandoon ka lang sa akto, saka mo malalaman na naporma mo yung pangit na ugali na yan over the years. Dalawa lang din yan. Nang mag-asawa ka lang din, naporma yung magandang ugali mo na yan, nung mag-asawa ka na, bumukod ka na formal lang din, natutunan mo lang din ang magandang ugali na yan over the years. So, dalawang ugali ang naporma mo. Ugaling masama, ugaling tama. Ay, ay, ay. At ito, ang consequence o resulta niya na hindi ikaw mamimili. O, di ba? Okay, tingnan natin. Sige. Okay, pag-usapan natin yan. Kasi, hindi ito pinag-usapan. Ang ganda ng Bible mo, ganun ganda na. Hindi ka naman naging living proof ng Bible mo. Kaya maraming taong nadidismayang maniwala sa Bible kasi tayo rin minsan ang dahilan ba't ayaw nilang maniwala. Huwag natin sisihin sarili natin kasi tayo naman din ay learning din. Pero I mean,
Let our people learn to maintain good works. Learn. Pwede mo namang aminin, I'm learning. Help me to discover this. Help me, tulungan nyo. Down to earth. Magpatulong ka. Huwag ka namang maging defense mo ay, daw lang ako. Wala na. Kung sasabihin mong tulungan niyo po ako, hindi ko po kaya talaga itong magbago mag-isa. Kailangan ko po ang payo niyo, ang abilidad niyong magturo, dagdagan niyo ako ng value. Doon ko po matutunan ang good works na ito na nire-require o hinihingi ng panahon. In such a time like this, I need your help. I need you to add value to me. Passionate for good works. Hallelujah. Hallelujah. Ganda, di ba? Tingnan mo. Pag down to earth ka na tao, hindi ka puro excuse, hindi ka puro palusot. Bagkus, lalo mong sasabihin na, I need you. Help me to learn with this kind of thing. Kaya ang salitang passionate, yung salitang zealous, contending for something new. Something new thing. Something na yung gustong marating. Na you need a lot of people around you and it takes humility to do it. At alam mo ang wisdom, if you gather small things, small action, little action, gather it together, that is wisdom. That is maturity. Wisdom is your obedience. You gather yung small obedience, little obedience, sunod dito. Pag ginather mo lahat-lahat, yung wisdom yun. Ang maturity, yung action mo naman, pag pinagsama-sama yan, yung maraming action na pinagsama-sama, ang tawag niyan, maturity. Kasi marami kang matutuklasan. At di mo namamalayan, naging parte ito na magiging spiritual muscle mo. Parte ito na magiging built-in na maging ugali mo na. Magiging parte mo ito, naging isipan mo na hanggang sa maging sanay ka na gumawa ng tama. At hindi ka na laging mangangatwirang tao lang ako. Of course, sumisemplang, pero ito yung semplang na hindi intentional, hindi sinasadya. Ang tawag kasi niyan, iniquity. Ang iniquity, ito yung ginagawa mo na pinagninilayan mo ahead of time. Yung preconceived. Meron ka nang naiisip na unahan na kahit mali, ginagawa mo pa rin. Alam mo na yan. Iniquity ang tawag yan. At sa ibang salita, yung wickedness na puporma yan sa pagkatao mo, yung wickedness na yan, yung from the word weak, at yung weak na kahinaan mo, at panay-panay mong ginawa, at sa panay-panay mong ginawa, nagre-resulta yan ng malaking ugali, naging ugaling wicked nga at nagkakaroon ng less, kaya magiging less ka na, lawless. Pag lawless, sanay ka nang gumawa ng mabuti, ang mabuti, sanay ka nang gumawa ng mali, ang masama, mabuti, at ang mabuti, masama.
Isaiah 5:20. At ang Bible nagsasabi sa Isaiah 5:20, mga taong liko ang isip. Kung merong ganyan sa other side, meron din sa other side yung tamang gawain. Yung tamang gawain. Ito yung Christ-like attitude, Christ-like character na nadidevelop din yan over time. Na learn mo yan at napipreconceive mo ang mga bagay sa unahan din na mga magaganda, inipon-ipon mo rin yan na ginagawa. So makikita mo yung right living, right doing, right thinking. Kaya passionate for good works. Kaya sabi ng Titus 3:14, let our people learn to maintain good works. Titus 3:8, those who have believed in God should be careful to maintain good works. Should be careful. Kailangan, hindi optional. Should be. Dapat gawin. Hallelujah. Para hindi po tayo lagi na lang palusot. I-share nyo to. Itong message na ito. Kasi nawa, mag-add ito ng value sa iyo at sa kaibigan mo. Diba? Ayan yung isa sa kailangan nating ma-develop sa buhay natin. Kasi imagine mo, sa Titus 2:14, who gave himself for us, that he might redeem us. Redeem us from what? From all iniquity. Iniquity ang tawag, hindi sin. Kasi yung sin, mga pasa-pasa mong ginawa yun eh. Mga pasa-pasang gawa na hindi ikaw gumawa. Yan yung singular sin. Ito yung minana mong kasalanan na hindi ikaw may gawa. At yung plural na sin, ito yung mga hindi mo sinasadyang ginawa. Ayan po yung sins na plural. Ito yung mga di mo sinasadya na ginawang mali dahil bunga ng immaturity, bunga ng walang alam. At yun namang transgression, yun yung alam mo na pero ginawa mo pa rin. Ano naman ang iniquity? Lalo ito. Sa unahan pa lang alam mo na ang mangyayari ang pangit pero ginawa mo pa rin. Premeditated sin. Ito, ang sabi dito, binigay ni Jesus ang buhay niya that He might redeem us, hindi lang sa kasalanang hindi tayo may gawa at kasalanang tayo ang may gawa, kundi ito and redeem us from all iniquity, yung premeditated sin. Yung pagkalublob, ligtas tayong malublob, maalipin sa kasalanan. Tindi niyan. Pwede ring ligtas ka na. Kaya ang iniquity over the years na naporma yan, di mo na malayan. Kaya Jesus came, He gave Himself for you and me that He might redeem you. He might redeem me from all what? Iniquity, hindi sinabing sin. Or hindi rin sinabing weakness. Kaya, and purify for Himself. At linisin tayo para sa Kanya.
para maging His own special people. Para ikaw ay isa sa mga special, set apart na mga tinatawag ng Diyos. Passionate for good works. Pagdating sa gawaing marangal, ikaw ang nangunguna lagi. Grabe, di ba? Can you imagine that? At ang dahilan bakit yan mangyari na pag-aralan ng gusto, para to meet our urgent needs. Whoo, hallelujah. Grabe talaga. Si Lord, pag yan gumalaw. Si Lord, pag yan, lagi na lang natin kasing bahala si Lord. Di po all the time bahala si Lord. Kasi alam mo, kaya hindi po tayo fully fulfilled sa buhay. Alam mo ang dahilan? Kasi ginagawa mo yung hindi pinapahanap ni Lord. Hinahanap mo yung hindi pinapahanap ni Lord sa'yo. At ginagawa mo yung hindi pinapagawa ni Lord sa'yo. Yung mga pinapagawa, hindi mo ginagawa. Yung hindi pinapagawa, yun ang iyong ginawa. Kaya hindi po magtugma. Kaya ang tingin mo, laging kapos. Grabe, di ba? Kaya si Jesus, dumating, binigay niya ang buhay niya sa iyo at sa akin, that He might redeem us from all iniquity. Redeem us, iligtas tayo, iiwas tayo sa pagkalublob sa kamalian. Ang galing nito na mensahe. Gusto mong yumaman? Meron ho kang yung dapat gawin. Kasi problemang natural, malulutas sa paraang natural. Do not spiritualize all things. Gusto mong yumaman, saksakan ka namang tamad. Gusto mong yumaman, isip mo yung di mo naman pinag-a-upgrade. Lagi mo lang gustong sabihin, ay, pwede na yung pwede na. Paano kaya yaman ng ganyan? Gusto mong yumaman? Tanghali ka naman din gumising. Oh, wag na muna tayo doon sa spiritual na bagay, ha? Pero sa natural pa lang, basic pa lang, di na tayo pasado. Yung pagiging natural man lang muna tayo. Kaya maraming tao kahit wala sa Diyos, mas mayaman kaysa mga taong nasa Diyos. Kaya tuloy mga tao, hindi na tuloy halos ayaw maniwala sa Diyos. Mayroon po tayong kinalaman minsan doon. Although ang malaking kinalaman ba at ayaw na maniwala, may participation din yung may katawan. Pero yung portion noon, o bakit si ganito, nasa gawain naman, hanggang ngayon, ganun pa rin. Tingnan mo, ang hirap, 'di ba? Ang hirap. Ginawa natin lahat makalapit sa Diyos. Ginawa natin ang lahat kasi Jesus is for everyone. Di po natin lubusang maipakita kasi tumatanggi tayo ng paglago. Tumatanggi tayo. Tayo mismo ayaw nating nire-reject natin ang knowledge. Nire-reject natin. Sabi ng Hosea 4:6. Ayaw nating matuto. Hindi tayo teachable. Kaya sabi ng Titus 3:14, let our people learn to maintain. Learn to maintain. I'm not talking about learn for good works. To maintain.
Ibig sabihin yung consistency, progressive. Ang tindi niyan. Saan ka pa niyan? Kaya minsan, alam mo, mas God is more wanted you to be blessed more. But the problem is, tayong recipient, we are not willing to learn to handle success. Grabe, ano? Okay ba? Okay ba? Mga kaabangers. Oh, basahin muna natin. Hallelujah. Talaga, dami mga nag-comment, dami. Kailangan po natin itong matutunan. Passionate for good works. Kailangan po natin itong maintindihan. Passionate for good works. Grabe, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, those who have believed in God should be careful. Ito to, bantayan nyo po to maintain good works. Maintain po, maintain. Sasakyan, kahit bumili ka ng bagong sasakyan, kailangan ng maintenance. At bawat maintenance may puhunan. Ganyan din ang mag-maintain ng good works. May kaakibat na disiplina. May kaakibat na hindi mo ipinagpaliban ng dapat mong gawin ngayon. Sa Titus 3:14, kaya nga let our people learn to maintain. Kanina, be careful to maintain. Ngayon, learn to maintain. Maging mapagmatsyag, be careful. Maging mapagbantay, be careful to maintain. Diba? Sabi nga ng Romans 1:32 minsan accessories din tayo ng mali at tama. Dapat maging accessories tayo ng tama. Huwag naman tayong instrumento ng katitisuran. Maging instrumento tayo ng mabuting gawa na halimbawa. Learning din naman yan. Natutunan talaga kahit na ako. Natutunan yan. Gusto ko ring matuto. At ikaw ang isa sa mga bahagi nito na para matuto ako. Magtulungan tayo. Huwag tayong magdiinan, magbagsakan. Huwag tayong magsiraan, huwag tayong mag-inggitan. Huwag tayo, alam mo, gugulin natin ang time sa mga bagay na kaaya-aya, kalugod-lugod, trustworthy, di ba? Philippians 4:8. Trustworthy, honorable, mabuti, tama. Think about that. Gugulin natin. Kaya dito makikita natin na ang Diyos talaga, nais ng Panginoon na tayo po ay makapag-accumulate ng mga bagay na nagdi-display ng liwanag dito sa lupa or ng langit dito sa lupa upang lahat ng mga mahina sa pananampalataya ay lumakas at makita nila ang Panginoong Hesus na ugali na ito na lumalakad sa lupa. Kaya nga yung sinasabi ng Philippians 2:5, let this attitude be in you which are also in Christ Jesus. Talaga naman. Na bagamat siya anak ng Diyos, hindi na natiling maging kapantay, hindi nagmimiting maging kapantay ng Diyos. Bagkus nagpakumbaba siya at hinubad niya ang kanyang sarili at nagpasakop. Meron ba tayong ganung ugali?
Matuto lang tayo to maintain good works. Natuto ba tayong, Lord, not my will, but your will be done? Oh, hallelujah. Kaya nga may mga kantang, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Let our people learn to maintain good works. Kaya, ito yung rason, no, kung bakit kailangan nating i-maintain ang gawa na ito na mabuti. Bakit importante ito? Kasi ito ang kanyang original design and purpose. Yan ang kanyang original na layunin. Na ikaw ay nilalang ni Lord, inumol ni Lord na unique. Unique, ha? May uniqueness ka. May kakaiba kang galaw na wala sa iba. Ang iyong tab mark ay hindi magkapareho, walang katulad. Bago ka pinanganak ng nanay mo sa bahay, bata na palang ng nanay mo, ikaw ay panalo na. Panalo ka na sa daming mga egg o fetus, na maging fetus ka sa daming egg na iyong kakatunggali. Ikaw ang panalo sa bahay, bata ng nanay mo. Kaya ang una pa lang na sarili mong tagumpay ay yung ipanganak ka sa lupa mula sa bahay bata ng nanay mo. At ang pagka-design sa iyo ay may layunin siya sa buhay mo at yung good works na yan ay unique mula sa Diyos para sa atin. Kaya sabi ng Ephesians 2:10, created in Christ Jesus unto good works. Ulitin ko, God designed you and created in Christ. Created in Christ. You are being made after the image of God. You are being created. You are being made out of the goodness of God. You are being made in Christ Jesus. Ito, for good works. Ang good works, byproduct lang siya sa pagkaporma ni Jesus sa buhay mo. Not the other way around. Nagagawa ka ng good works para maporma ang wangis ni Jesus sa iyo. Hindi ganun. Kundi maporma muna ang pagkatao mong panloob na kaisa ni Kristo Jesus at magre-resulta ng matinding good works. Created in Christ Jesus for good works. Kaya those who joined in the Lord, they are one spirit with Him. So yun yung created in Christ Jesus. You have the spirit of the Son. Galatians 4:6. You carry the spirit of a son. Sino yung son na yun? Si Jesus. Ephesians 2, you are the co-heirs. Kasama kang tagapagmana ni Kristo para yumaman ka sa pagkakawang gawa. May inilagay mo na sa iyong binhi. Kaya ka nakagagawa ng magandang bunga. Pag walang binhi, ano itatanim mo? Anong ibubungang dahon doon? Anong ipunong maitutubo doon? So magsisimula sa binhi. At ang binhi ay walang iba, kundi yung seed of life, no other than Jesus.
Sino ba ang nabuhay na maguli mula sa mga patay? Iisa lang naman. Kaya nga, the most persecuted na grupo ay walang iba kundi ang mga followers ng Panginoong Hesus. Hindi kasi nila matanggap. Iginigiit kasi niya ng tao na yung good works sapat na. Hindi. Bago ka nagbunga ng good works na matindi, ay may seed ka na nilagay sa buhay mo at yung seed na yon was created after the Christ-like character. After Christ-like. That's why let this attitude be in you which was also in Christ Jesus. At dahil dyan, byproduct lang po ang good works. Resulta lang po o parang binhi at nang itinanim sa lupa ay resulta lang po yung sumibol na dahon at naging puno at isang araw nagbunga. Hallelujah. Yan po yan. Kaya napakapalad natin eh. Created, Ephesians 2:10. Created in Christ Jesus. Yun muna ang maporma eh. Ang maporma ang wangis ni Kristo. Ang maporma ang pagkataong panloob, 1 Peter 3:4. Maporma ang pagkataong panloob which is more precious in the sight of God with a quiet spirit, with incorruptible, di ba? And incorruptible spirit, with a quiet spirit, which is more precious in the sight of God. Ang tawag po niyan sa 1 Peter 3:4, the person of the heart. If you have that person within you, yan yung magkikreate ng good deeds. Yan ang magkikreate ng wondrous and wonderful works and supernatural works. Kasi, magdadala ito ng prosperity. Magtataglay ito ng honor. Magtataglay ito ng power. Kaya po, kaya tayo nakagagawa ng mabuti because dahil doon sa ginawa na finished work ni Jesus sa krus. At dahil dyan ay talagang nagbumabalon, nag-o-overflow yung kagandahang loob na di nagtatangi. Naging generous ka sa iba. Naging maginhawa kang maglingkod. Kaya ang paglilingkod is byproduct of loving God. Kaya Titus 3:8, those who have believed in God should be careful to maintain good works. Ang susi is believe in God. Kaya you and I, created in Christ Jesus for good works. So maporma muna yung person of the heart na walang iba kundi yung wangis na kaisa ni Kristo Jesus. Kasi siya ang namatay at nabuhay para sa iyo. Kaya ang sumunod sa Diyos is not a burdensome. 1 John 5:3. Ang sumunod kay Lord hindi mahirap. Kaya pag wala si Kristo sa buhay natin, ang isip natin nakatutok sa mga bagay na makalaman. At ang isip natin puro mga bagay na panlupa. Sabi ng Romans 8:5 yan to 7. At kahit kailan din natin kayang sumunod sa Diyos. Yan, totoo yan. Kasi bakit? Ang ating isip nakatuon sa bagay, saklaw na saklaw ng external,
saklaw na saklaw ka ng tawag ng laman sa paligid, tawag ng sarili, pansarili na hiwalay sa Diyos. Kaya kahit sumunod sa Diyos, di natin kayang sumunod. At talagang kahit kailan, di natin kaya at di natin magawang sumunod. Kaya Titus 2:14, na parito ang Panginoong Hesus. He gave up Himself for us to redeem us from our iniquity. Hindi sin. Kasi ito yung istorya ng mga pinatawad na ng magsisi sa kanilang kasalanan. At pagkatapos kang pinatawad, kaya sabi ng Bible, be careful sa Hebrew 12:15. Be careful na see to it na hindi kayo gapangin ng iniquity. Dahil sa root of bitterness na nag-spring up. Kaya see to it na hindi ka kapusin ng grasya. Siguraduhin, Hebrew 12:15, na kayo ay hindi gapangin ng maling espiritu, ng maling kalakaran, na ito ang dahilan kung ang maraming mananampalataya na matagal ng pinatawad ay ginapang ng spirit of error. Grabe to, di ba? Nahihiwagaan ka ba? Kung bakit kahit matagal ka na sa gawain, ang tanong mo pa rin, ba't ganito ka? Bakit ganyan ang iyong buhay kahit matagal ka nang dumadalo? Yan ang mga tanong ng marami. Hanggang ngayon. Gusto kong gumawa ng mabuti, di ko magawa. Kasi yung mali kong ginagawa, yun ang aking, yung dapat na di ko gawin, yun ang aking nagawa. Kaya sabi ni Paul sa Romans 7 verse 24 to 25, kawawa ang kalagayan ko, kabagabag ako. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito? Hindi sinabi sa kasalanang ito, kundi sa katawang ito. Kasi yung katawan na impluwensyahan. Mayroong tinatawag na fallen nature, na iyan yung kalaban na lagi nating kinakaharap araw-araw, minuminuto, segundo, na kahit tayo ay pinatawad na nagsisi na, ang kalaban mo ay yung hilig ng katawan. Ang tawag niyan, fallen nature, yung kalikasan ng katawan. At sabi ni Pablo, kawawa ang sarili ko, kahabagabag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na unti-unti na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Kasi talagang hihilain ka niyan pababa. At kapag wala si Kristo Jesus, di mo kaya yan. Lagi ka na lang talunan, lagi mo na lang minsan sisisihin ang sarili mo. Kaya kahit kailan di mo kayang sumunod kasi ang iyong isip nakaset on the things below. Puro pang mababa, purong pang lupa ang laging isip. Nasaan yung isipang panglangit, pang itaas? Kaya lahat ng mga created in Christ Jesus for good works, lahat ng yan ay nang dumanggap ka kay Kristo, ito yung person of the heart, nang dumating sa iyo sa buhay mo yan, ay hindi talaga mahirap sundin ang Diyos. Kasi, sabi ng Romans 8:11, na kung ang espiritu na yan ay nananahan sa inyo, kaninong espiritu? Ang espiritu ng Panginoon, ang pagiging anak. Ang espiritu na yan, kung nananahan sa inyo yan, ang espiritu rin na yan na bumuhay kay Kristo sa mga patay, ay siya ring bubuhay sa iyo. Kaya kaya talagang makasunod sa Diyos. Matatapos talaga ang lahat ng ating palusot na tao lang ako. At talagang sasabihin mo, ayaw kong umayon sa takbo ng sanlibutan to. Sabi ng Romans 12 verse 1.
Kaya kayang-kaya nating sumunod sa Diyos. Kaya nga ito yung rason kung bakit importante ang good works na yan. Bakit importante yan? Anong dahilan? Kasi tayo ay mayroong design, original purpose na nilagay ng Diyos sa atin, original intention of God for us to live and act. Yun yung uniqueness na meron ka. That God, Ephesians 2:10, that God has prepared beforehand that we should walk in them. Ano ang pangalawa? Makikita natin. Kasi meron pong eternal rewards. Meron pong walang hanggang regalo at walang hanggang gantimpala ang Diyos. At bakit kailangan nating bantayan ang i-maintain ang good works? Kasi ang ating eternal na gantimpala is at stake, are at stake. Yung mga eternal na gantimpala are at stake, nanganganib. Yung eternal na gantimpala, yung pangwalang hanggang gantimpala. Revelation 22 verse 12, behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. Ano itong work na to according to his work? Ito yung bilang kabayaran ng iyong ginawang mabuti. Pay for services. Kaya lahat talaga ng gagawin mo, sabi ng 1 Corinthians 3, lahat ng labor mo, God will reward that. Kaya yung reward is at stake, are at stake. Yung rewards are at stake. Nanganganib. Unsyami yan. Kapag hindi po natin yan binantayan. Kaya be careful. Kaya learn for good works. Yang pangatlo. Bakit? Anong rason ng Panginoon? Bakit be careful to maintain? Learn to maintain good works to meet our urgent needs. Kasi mananagutan ay kailangan. Managot ka dyan. Sabi ng 1 Corinthians 3:11 to 15, if anyone's work which he has built on it endures, mananatili, o kapag ito endures, ay talagang pagdarang sa apoy, kapag ito'y mananatili, hindi ito masusunog. And he will receive a reward. He will receive a reward. Yung wages na yan, yung kaukulang kabayaran, tatanggapin natin yung kaukulang kabayaran. Kaya ang Panginoong Hesus, titimbangin yan. He will evaluate what we have done, our works. Kaya nga, bantayan natin ang ating mga ginagawa. Kasi may mga taong ang ginamit na materyales ay hay o dayami. Ang ginamit ay pawid. Ang ginamit ay mga straw. Ang ginamit ay, yung iba naman ay ginto, pilak, mamahaling bato. Kaya yan ay magdadaan sa apoy. Kaya pag nasunog yan, nanganganib ang iyong reward. Bagamat ligtas ka, pero ang reward talagang di mo matatanggap. Ang gawa natin ay maaaring ma-fail to qualify for reward. Pero kahit sabi ko sa inyo, ligtas man, pero hindi po talaga ay mauunsyami talaga ang iyong reward. Sabi ng 1 Corinthians 3 yan.
Kaya sabi ng Revelation chapter 2 verse 2, alam ko ang lahat ng iyong mga gawa. Alam ko lahat yan. Kilala kita. At alam ko ang iyong mga gawa. Kaya dapat alamin mo ang iyong tibay. Nasaan nakatuon ang hugot mo. Bakit ka nakagagawa ng mabuting gawa na yan? Kasi sabi ng Matthew 7, not everyone, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng kalangitan. Kundi yaon lamang na sumusunod sa aking kalooban ng aking amang nasa langit. Oh, sabi ng iba, Panginoon, ay gumawa po kami ng mabuti, nagpagaling po kami, nagngaral po kami. Sabi ni Jesus, di ko kayo kilala. Kasi ang hinahanap ni Lord ay yung mga masunurin na kahit anumang pagdaanan ng mga pagsubok, hindi po nasusunog. Kasi lahat ng ating ginawa na hindi po nasusunog, hindi napasok sa gawang mabuti, hindi nadala, huwag kang madala. Kahit mabigo ka minsan, manatili tayo. Kaya, conclusion, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Upang kayo, John 15:16, upang kayo ay mamunga. Ako ang pumili sa inyo upang kayo ay mamunga at manatili ang iyong bunga. Salamat, Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Salamat, Lord Jesus, sa iyong halimbawa. Salamat, Lord Jesus. Salamat sa iyong napakagaling na mabuting balita na aming naririnig, na iyong ipinalalathala sa aming buhay kung ano ang aming tamang gawin sa buhay na ito. Bagamat maraming mga hamon sa buhay at balakid, Lord, nais naming manatili sa iyo. Sabi mo, Lord, kung kami mananatili sa iyo at mananatili sa inyo, sa amin ang mga salita mo, hingi na namin ang aming maibigan at ito'y ipagkakaloob mo sa amin. Kaya maraming salamat, Lord. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa mga dapat namin gawin na mabuti na hindi namin ginawa. Patawarin mo kami. Patawarin mo rin kami sa mga ginawa namin sinasadya o hindi sinasadya. Yung ginawa namin hiwalay o mali sa iyong harapan. Patawarin mo kami. Isinusuko namin sa iyo ang aming buhay, Panginoong Hesus. Ama na nasa langit, mabag ka sa amin. Hiningi rin namin sa iyo ng tawad ang kasalanang hindi kami ang may gawa. Sumpa na minana namin na hindi kami ang may gawa. Panginoon, tinatakwil namin ito sa buhay namin. At Lord, wag mo kaming panagutin sa kasalanang hindi kami ang may gawa. Mahabag ka sa amin. Linisin mo kami ng banal mong buhay, banal mong dugo, upang kami makalakad sa iyong harapan. Nakalugod-lugod sa iyong harapan. Tulungan mo rin kami na makalakad kami ng buong ingat na gawin kung ano ang tama at nakalulugod sa iyo. Salamat, Lord Jesus. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan at katapatan mo sa buhay namin. Salamat sa iyong kapatawaran na para bagang hindi kami nagkasala. Salamat, Lord. Iligtas mo kami sa spirit of wickedness and lawlessness. Iligtas mo rin kami sa lahat ng gawa ng masama. Iligtas mo kami sa lahat ng masama. At ingatan mo kami, pustihan mo kami ng iyong mga anghel. At loobin, Lord, na makalakad kami
sa iyong harapan at sa harapan ng tao na kalugod-lugod sa iyo at may pabor sa tao. Salamat, Lord Jesus. Salamat, salamat, salamat. Palain mong aming bansa na Pilipinas, aming bansa, Panginoon, nangangailangan ng iyong habag, na nangangailangan ng iyong grasya upang magawa kung ano ang tama at nakalulugod sa harap mo at sa harap ng tao. Salamat po, Lord Jesus, sa programang ito. Salamat po, Lord, sa social media. Salamat sa technical team na to, Lord. Salamat, Lord, sa social media ito. Salamat sa grasya mo ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, magandang panahon po sa ating lahat. Sa piling ng Panginoong Jesus, pagpalain tayo lalo ng Panginoon at maging sa araw ng bukas, daily life sharing ulit. 2:00. Ito po ang inyong lingkod at patuloy nating i-share, i-like po ito sa iba. Para malaliwanagan at makita at matuklasan ng iba ang mayamang grasya ng Diyos. So salamat po at pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Ito po si Pastor Dong Campoy at habang si Kristo ang nakaupo sa kanan ng Ama, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. God bless po.